Ngayon ay dadako na po no, sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong tinatalakay. At ang atin pong tinatalakay nga po no, at ating patuloy na inaaral po no, at pinagbubulayan ay ito pong paksa na kailangan natin ang banal na espiritu. Ano po? Alam niyo po, napakahalaga po no, yung banal na espiritu po sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil bakit kanyo? Kasi mahirap talagang ipamuhay ang buhay ng Kristiyano kung wala yung patnubay ng banal na espiritu. Tingnan niyo po mga kapatid, di ba? Nagbabasa naman tayo ng Biblia. Nawa nga. Ano? Yung pong aklat ng Korinto, mga ano yon, mga spiritual po yon dahil mga baptized ng Holy Spirit yun eh. Tingnan niyo po. Pero bakit sila pinapagalitan, bakit sila binibigyan ng instruction ni Paul, bakit sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, bakit sila nagkakanya-kanya, bakit sila ba't wala yung pag-ibig sa kanila, hindi nila pinapakita? Dahil nga po, baptize sila ng Holy Spirit, pero hindi sila namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Pero baptized na po yun. Ang mahirap kung hindi ka pa-baptize. Mas matindi yun, di ba? Yun ngang nabautismo na sa banal na Espiritu, ay minsan nasisilat pa. Paano pa kaya kung hindi? Kaya kinakailangan po talaga na atin maranasan, atin pong nasain, atin pong hingin at ipanalangin, yung tinatawag na kapuspusan ng banal na Espiritu. Dahil ito po'y napakahalaga po sa buhay Kristiyano. Sabi nga po rito, ang banal na Espiritu ay pinangako ng Ama at pinangako rin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Matapos ang halos na 3 taong pagtuturo at pagsasanay sa kanila. Matapos nilang matikman ang kapangyarihang ginawad sa kanilang Panginoon nang sila ay isugo upang mangaral, magpagaling at magpalayas ng masasamang espiritu. Ito po, dahil po sa kapangyarihan lang na ibinigay po ng Panginoong Hesus sa kanila. Pero wala pa po ang banal na espiritu sa kanila nung suguin po na mangaral po yung unang mga alagad. Wala pa po, hindi pa po sila napupuspos. Kaya sabi po dyan, sila ay inatasang maghintay sa Jerusalem. Kasi po, bababa pa lang yung Espiritu pag-akyat na ng ating Panginoong Jesus. Kaya pinaghihintay sila sa Jerusalem, sabi ganyan, hanggang sa matanggap nila yung banal na Espiritu, ang kapangyarihang magmumula sa Ama na siyang kakasama sa kanila matapos na bumalik ang Panginoong Jesus sa kaluwalhatian. Ito po ay iniutos sa mga alagad, walang pasubali sapagkat wala namang ibang sumusunod noon sa Panginoon maliban sa kanila. At ito mismo ang ginawa ng mga alagad at isinagawa rin naman sa mga sumunod na nagsisampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. So ulitin ko po mga kapatid, ang Ama po at ang Anak ay naandun po sa langit. Pero yung banal na Espiritu ay isinugo po dito ng Ama at ng Anak. Kaya nga po tayo naboborn again sa Espiritu dahil yung Espiritu ang nagan sa atin, convict. Kinukonvict yung mga tao. Kasi yun po yung trabaho ng banal na Espiritu. Pagka nakakapakinig sila ng Ebanghelyo na mabuting balita, yung banal na Espiritu na yun ang nagkukonvict sa tao. Kaya yung tao po, pagka nakonvict siya, nagpakonvict siya sa banal na Espiritu, nagpakonvict siya, tapos mananalig siya, mananampalataya siya, magbabalik loob siya sa ating Panginoon. At saka siya naboborn again sa Espiritu. Pero hindi pa siya baptized ng Holy Spirit. Kasi magkaiba po nga yung pong na-born again ka sa Espiritu at nabautismuhan ka sa banal na Espiritu. Magkaiba po yun. Kaya nga po, isineshare ko sa inyo to para mabuksan yung ating isip at puso.
ay kailangan pala natin pastoryan? Yes. Dahil hindi tayo makakapamuhay ng buhay na normal na Kristiyano kung wala yung kapuspusan o yung patnubay ng banal na Espiritu. Marami pong Kristiyano nabubuhay minsan ng hindi normal. Hindi normal. Siyempre, pagka hindi normal, ay, pangit naman. Kaya kung minsan, di ba, pagka yung, ganun yung pamumuhay, di ba hindi siya hindi siya nare-recognize na, Kristiyano ba talaga to? Parang ganun. Mananampalataya ba talaga to? Bakit ganito to kung mamuhay? Kaya napakahalaga po, no? Yung pong banal na Espiritu. So, diyan sa Luke 24, 45 hanggang 49, babasahin uli natin ito. Sabi diyan, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral. So kinakailangan po pala talaga, ang ipinapangaral po ay hindi yung pananampalataya lang. Kinakailangan ang naipapangaral ay yung mga taong mananampalataya sa Panginoon ay magsisisi at magbabalik loob sa ating Panginoon. Kasi marami pong nangangaral ngayon na hindi, basta't manampalataya ka lang sa Panginoon, maliligtas ka na. Kahit hindi naman nagsisi. Magkaiba po yun. Sa Biblia po, pag pinag-uusapan yung pananampalataya, laging may kalakip na pagsisisi. At yung mga nagsisisi, mga nananampalataya talaga sa Panginoon yun. Pero ngayon, kaya sinasabi lang ng iba, ay basta pastor, ako'y nananampalataya naman sa Panginoon. Yan? Meron ako niyan. Pero sa buhay, wala. So magkaiba po yun, mga kapatid. Kaya sabi po dito ng ating Panginoong Yesus, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. 49, basahin po natin na sabay-sabay, 1, 2, 3. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. So ang Panginoong Yesus na yung nagsabi sa kanila, sa mga alagad. Pero yung pong mga sinabihan, mga alagad na. Mga mananampalataya, mga apostol. Pero sabing ganon, mag-intay kayo dun sa Jerusalem. Sabi kong ganon. Kasi, ang sabi, pagka naipagkaloob yun na ng Ama yun, at ng Panginoong Yesus, sabi diyan, hindi kayo napagkakaluban, sabi, hanggat hindi kayo napagkakaluban ng kapangyarihang mula sa langit. So sabi pong ganon, kapangyarihan. Kapangyarihan. Yung pong banal na Espiritu, ang kapangyarihan na ipagkakalob sa mga mananampalataya. Kaya yung pong mga mananampalataya, magkakaroon ng kapangyarihang mamuhay talaga. Ng buhay Kristiyano. Buhay alagad. Buhay mananampalataya. Ay paano kung wala yung kapangyarihang yon? Madalas, ginagawa lang natin yung mga bagay na yon sa ating lakas. Minsan sa ating abilidad, di ba? O sa ating mga kakayanan kaya. Kaya nga, di ba, sabi po doon sa sa Old Testament, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Hindi sa pamamagitan ng aking lakas. Hindi sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ang dami pong mga tao na may taglay na lakas. Hindi yung ibig sabihin yung physically malakas. Meron silang taglay na kapangyarihan. Bakit? Maraming taong maabilidad, di ba? Maraming taong may mga kakayanan,
may mga kaloob, ano, merong silang talino, husay, galing, abay ano yun eh, power yun eh. Pero sabi ng Diyos, not by might, ano, not by power, but by the Spirit, sa pamamagitan ng kapangyarihan dapat ng banal na Espiritu. Amen? Kaya dapat mabukas yung ating puso, mga kapatid, yung ating isip. Kasi kahit ang mga alagad noon, yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Kailangan yung maranasan, matanggap yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. So bakit nga ba pinagkakaloob yung ang banal na Espiritu? Una nga po, tinalakay natin upang ipagkaloob ang ipinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya. So ibig sabihin, kaya pala ipagkakaloob ng Panginoon yan sa atin upang ipagkaloob ang pinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya. So ang buhay Kristiyano ay hindi dinisenyo ng Diyos na ipapamuhay sa sariling lakas o sariling talino o sa sariling kakayahan lamang. Hindi po. Ibinigay niya ang banal na Espiritu upang udyukan at itaguyod ang mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Tingnan niyo po upang udyukan tayo ng banal na Espiritu. Ngayon, kung tayo po, di ba, ay puspos ng banal na Espiritu, bautismado tayo ng banal na Espiritu, at tayo po'y magpapasakop sa banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, mamuhay kayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Siya yung mag-uudyok sa atin. Ito, nabanggit ko na to, di ba mga kapatid? Maraming nag-uudyok sa tao. Maraming nag-uudyok. Minsan yung laman, yung tinatawag na udyok ng laman. Di ba? Ano pa? Minsan naman, mismo yung demonyo. Ang sabi ng Biblia, mag-ingat kayo. Di ba? Yung diablo yung kaaway ay aligid. Siyempre, anong gagawin niya? Hindi udyukan niya yung mga tao. Nasa Biblia po ba yun? Yes. Minsan naman, yung sarili mong isip. Kaya sabi ng Biblia, yung isip na makalaman, di ba, ay patungo sa kamatayan. Tapos, inuudyokan tayo ng mga taong nasa paligid natin. Kaya mahalaga po yung banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil siya mismo yung mag-uudyok sa atin. Dinisenyo po ang buhay Kristiyano na power-assisted. Hindi independent. Sabi pong ganyan. Bagaman maaari nating gawin ang buhay at paglilingkod sa sariling lakas at kakayahan, hindi ito ang disenyo ng Diyos para sa atin. Ito ang nasa likod ng pinangakong kapangyarihan na dala ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Tapos, sabi dyan, natalakay natin, ang banal na Espiritu ay ang kaloob na pinangako sa mga alagad. Pangalawa, ang banal na Espiritu ay para sa lahat ng sasampalataya. Sabi pong ganon. Pangatlo, tinitiyak na matatanggap siya kahit yung mga hindi nakatanggap kaagad. Natalakay po natin yan. Kaya pagka ating tinalakay po yun, ito yung sinabi kong tinitiyak, na matatanggap ng mga tao po yun o ng mga mananampalataya. Ayan sabi dyan, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Niyo po sila po ay nanampalataya na yung mga Samaritano. Pero sabi dyan, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. So hindi ibig sabihin, pag nanampalataya ka sa Panginoon, nabautismohan ka na sa Espiritu Santo. Kasi itong mga Samaritano, mga nanampalataya na. Ang ginawa po ng mga apostol, pinuntahan sila. Sabi kong ganon. At sila'y ipinanalangin.
sapagkat hindi pa ito bumababa kanino man sa kanila. Kaya lang, ang turo ng marami ngayon, pagka daw na born again ka na, nabaptize ka na ng Holy Spirit. Pagka daw na born again ka na, napuspos ka na daw ng banal na Espiritu. Ay paano itong mga to? Bakit papupuntahan ng mga alagad, ng mga apostol, yung mga Samaritano na tumanggap na sa Panginoon, nanampalataya na sa Panginoon? Pero ang ginawa nila, ipinanalangin po nila, sabi diyan. Kaya sabi diyan, at sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Tapos, pagdating dito, binanggit din, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga Hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita ng iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. So pagka nabaptize po ng Holy Spirit, ang pinaka-ebidensya na nabaptize ng Holy Spirit ay nagsasalita sa ibang wika. Nagsalita sa ibang wika. Lahat po ng mga nabaptize ng Holy Spirit ay nag-i-speaking in tongues. Kaya lang yung iba, di ba, pag nakapakinig tayo, mayroong, parang natatawa tayo, parang nagugulat tayo, parang natatakot yung iba, ay hindi po dapat. Dahil iyon nga po ay bautismo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, inilulubog siya. Sa Espiritu Santo. Yung bautismo sa tubig, inilulubog sa tubig. Yung bautismo sa banal na Espiritu ay inilulubog ka sa Espiritu Santo. Kumbaga, yung mga mananampalataya ay ganito. Ang baso ng sumampalataya tayo ay kalahati ng tubig. Mabaptize tayo ng Holy Spirit na yung tubig. Yun po yung kaibahan. Kaya sabi diyan, narinig nila mga ito nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. So parang pinagkakait pa nga nila, Parang ayaw nilang ministeran na sila'y mabaptize ng Holy Spirit. Kasi bakit? Kasi sabi nga ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng banal na Espiritu. Kasi nga, ang piling ng mga Hudyo, sila lang yung espesyal. Sila lang yung tinawag, hinirang, ay hindi po. Yung Israel po o yung mga Hudyo na tinatawag po sa Biblia. Ngayon ay yung lahat ng mga taong mananampalataya at kikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kahit Hudyo, kahit Hentil, basta't sumampalataya, nakipag-isa sa Panginoon. Kita niyo po, binabaptize ng Panginoon ng Holy Spirit. Kaya ang sabi diyan, at iniutos niyang bautismon sila sa pangalan ni Hesukristo. So nabaptize sila ng Holy Spirit, pero hindi pa sila baptize sa tubig. So pwede po pala mga kapatid na kahit hindi pa tayo bautismado sa tubig, pwede na tayong mabaptize ng Holy Spirit. Yung iba naman, ay nabautismo na sa tubig, pero hindi pa nabaptize ng Holy Spirit. Bakit? Ay hindi natin hinihiling, hindi natin ninanasa, hindi natin hinihingi. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo ang lahi ng masasama, pag humingi ng itlog, ang inyong mga anak, bibigyan nyo ba ng alakdan? Pagka humingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Gayon din naman, sabi ng Panginoon, ibibigay niya sa kanyang mga anak ang humihingi sa kanya ng Espiritu Santo. Nasa Biblia po ba yun? Ayaw po kung nabasa niyo na, Pero yun po yung nakasulat. Hinihiling po yun.
Hinihingi po iyon, mga kapatid. Dito, brat. Kaya, ito po yung mga katibayan, mga kapatid. So, para saan yung kapangyarihan na yan? Sabi ng Biblia, upang tayo magsaksi, upang magkaroon tayong kapangyarihan sumaksi, mag-witness, magpatotoo, makapagpahayag, makapangaral. Yung meron tayong tapang, meron tayong lakas. Kaya napakaraming mga Christian ngayon hindi magawa yung makapag-share. Hindi maipatotoo ang ating Panginoong Hesukristo. May takot. Samantalang pag tayo napuspos ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. At yun nga yun. Ang purpose nung baptism ng Holy Spirit, yung tayo'y makapagpatotoo. Kasi sabi, pagbabasa nyo ng banal na Espiritu Santo, magiging mga saksi ko kayo. Sabing ganun. So kaya mahalaga po sa buhay ng mananampalataya na atin pong asamin na tayo po ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kapangyarihan pang yan? Upang mamuhay sa Espiritu. Ano po? Ayan, kapangyarihan upang mamuhay sa Espiritu. Susunod, mga kapatid, bakit nga ba pinagkakaloob ang banal na Espiritu? Upang patibayan ang katapatan ng Diyos hanggang sa malubos ang ating kaligtasan. So ang banal na Espiritu, ang lahat ng mga nagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito yung pinatibayan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yung banal na Espiritu, ang katibayan na tayo mga anak ng Diyos. Siya yung sealed. Sabi sa Biblia, siya yung tatak ng mga anak ng Diyos. Parang pinapatunayan, hindi lang kundi pinapatunayan ng Diyos na anak ka na niya. Bakit? Sinelyuhan ka na niya ng kanyang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga yung sealed Bakit? Saan mahalaga yung sealed? Sa lahat ng mga papeles. Kasi yun yung nagpapatotoo na yun? Tunay. Sa Biblia, yung banal na Espiritu, tinatawag na tatak o yung selyo. Kaya nga, yung banal na Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Tandaan po natin para mabuksan po tayo. Naniniwala tayo saan? Iisa lang ang Diyos. Pero merong tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Ama at Anak, lagi yung sinasabi sa inyo, nasa langit po. Pero yung banal na Espiritu, naandito, sinugo. Kasi nung umakyat na ang Panginoong Hesus sa langit, siya yung unang parakletos di ba? Pinangako niya na merong isa pang parakletos, patnubay na ibibigay niya. Yung alin? Yung banal na Espiritu. Dahil wala na nga yung wala na nga ang Panginoong Hesus Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Pag alis ko, ipapadala ko dito yung pinangako ng Ama. Mabuksan po yung isip natin, mga kapatid. Tungkol po dyan? Ayan, po? Ayan sinabi po dyan, sa Ephesians 1:13-14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkalob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Sealed po siya.
Kaya yung mananampalataya, kailangan siya na maranasan yung bautismo ng Banal na Espiritu. Ito pong mga binabasa natin, mga baptize po to ng Holy Spirit. Pagka binabanggit po yun. Kasi ito po yung mga pinahayagan ng mga apostol. Sila yung pinangaralan. Sila yung mga naligtas na nampalataya at napuspos ng banal na Espiritu. Kaya po yung mga sinulatan ni Apostol Pablo, ang assumption natin, lahat po yun ay nabaptize ng Holy Spirit. Dahil pagka sumusulat siya, lagi niyang binabanggit yung Espiritu Santo, mga kapatid. Ayan, para hindi na po humaba, So, bakit ba pinagkaloob ang banal na Espiritu? Yan, upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. So, ibig sabihin, yung banal na Espiritu ang nagpapatotoo din na ang Diyos ay kasama tayo. Kasama natin ang Diyos. Yun pong banal na Espiritu. Tingnan niyo po mga kapatid. So ang lahat ng mga nananampalataya ay ninanais ng Diyos na maging bahagi ng kanyang ginagawa. Hindi lamang sa daigdig na ito, kundi lalong higit sa iglesia. So gusto ng Panginoon na maging bahagi tayo lahat. Lalo na sa kanyang gawain. Kaya dapat yung Christian, hindi yung nakukontento lang na basta't nagsisimba, ganon, o dumadalo. Dapat talagang tayo ay lahok sa mga gawain. Kasi sa Biblia nga, sabing ganon, laging nagsasama-sama yung mga mananampalataya doon, nagpipira-piraso sila ng tinapay, sila ay sumasamba, nananalangin. Ganon po yung unang mananampalataya nun. Kaya dapat ganon din po tayo. Kaya sabi diyan, sila'y inatasang magmahalan, at maglingkuran sa isa't isa. Ito ang patunay na sila nga ay mga alagad ng Panginoong Hesus. Dahil dito ay pinagkalooban ng Panginoon ang bawat isa ng tanging kaloob. At bukod dito, binigay pa ang mga taong pinagkalooban din upang tulungan silang lumago, upang maitulad sila sa Panginoong Hesus. So yung church ay pinagkalooban po ng mga tao para tumulong dun sa mga mananampalataya, para maturuan, para madisipulo, para palaguin yung pong mga mananampalataya. Kaya kinakailangan po yung mananampalataya, lumalahok talaga. Lalo na pagka halimbawa, meron tayong discipleship. Di ba? Ay, pastor, sige, sali ako dyan. Gusto kong matuto pa. Tingnan niyo po mga kapatid. Ayan. May mga kaloob na mga tao na tinatawag. Sino yung kaloob na mga tao na yan? Ay, una na po, halimbawa, yung nagpapastor sa atin. Kung wala nagpapastor sa atin, ano mangyayari? Hindi naman pwedeng lahat tayo pastor. Tingnan niyo po, basahin natin. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob. Ano po? Sabing ganon. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Actually, yung tinutukoy po talaga dito na kailalimang bahagi ng lupa ay ito po mismo. Ito po mismo. Hindi yan yung tungkol sa ang Panginoong Yesus ay pagkatapos mamatay ay pumunta siya sa ilalim ng lupa at nangaral doon sa mga espiritu ng mga nakabilanggo. Hindi po ito yung binabanggit. Hindi po yun. Iba po to. Ayan, sandali Sabi diyan, tutuloy natin. Ang bumaba ay siya rin
namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Ito yung kaloob ng mga tao na pinagkaloob ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po ha, ginawa, sabi, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ano? Ang iba naman ay mga propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ito yung kaloob na tao. Kaya naglagay ang Panginoon nito. Bakit? Sila po yung magtutukod saan? Sa mga church. Diba? Tinukod ng Panginoong Yesus yung church. Eh sino magpapatuloy? Siyempre, yung inilagay niya. Diba? Yung mga unang mga apostol. Yung mga unang mga alagad. Kaya inilagay niya yan, sabi, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Ang tawag po pala sa atin ay mga ano? Banal. Kaya anong gagawin natin? Magpakabanal din. Mamuhay tayong banal. Alam nyo sa ibang ano yan, translation sa English, saint. Oh, saint po yan, ano? O, di ba yung saint, yun yung tinatawag ng mga ano? Banal. O dahil tayo tinawag, sabi pong ganon, ano, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. So kaya naglagay ang Panginoon ng mga kaloob ng mga tao. Para ito po yung magtuturo sa atin, maghuhubog sa atin, maggagabay sa atin, magdi-disciple sa atin, magsasanay sa atin. Amen? Hindi pwedeng wala na mangunguna sa atin. Pero kami po mga kapatid, ay pinagkalooban lang ng ganong uri ng kakayanan para po tayo sanayin nga upang tayo patuloy na lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yun yung kaloob ng mga tao na sinasabi ng salita ng Diyos. Hanggang sabing ganyan, makamta natin ang iisang pananampalataya, pagkakilala sa anak ng Diyos. Tingnan niyo po, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So anong kalooban ngayon sa ating mga mananampalataya? Maging katulad tayo ni Kristo. Yun po talaga yung layunin ng buhay Kristiyano. Yung tayo ay matulad sa Panginoong Jesus. Kaya nga tayo susunod sa Kanya. Kaya nga tayo tuturuang sumunod sa Kanya, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo susunod sa Kanya, hindi tayo makakatulad niya. Dahil pag hindi natin sinundan ang Panginoong Yesus, meron tayong ibang sinusundan. At kung sino ang iyong sinusundan, ay yun din ang magiging mo, pagkatao mo. Kaya mahirap din yung pagkayong pastor. Halimbawa, hindi matino yung pastor. Hindi rin matino. Pag hindi matino yung magulang, hindi, yun po lagi yung laging malapit doon. Ginagaya talaga. Mga kapatid. Kaya, napakahalaga po na yung mga magulang ay sumusunod talaga sa Panginoon. Yung mga namumuno ay namumuhay talaga sa kalooban ng Diyos. Dapat talaga example.
Ano po? So binigyan po ng kaloob ng mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo para yung iglesia, yung mga mananampalataya ay turuan, akayin, palaguin, at i-disciple. Amen? Ano pa po mga kapatid? Kaya nga wag na nating anahin yan. Sabi diyan, kasama ang mga tinatawag na pneumatikon. Matindi to, no? Pneumatikon. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan, ito po yung manifestasyon naman ng banal na Espiritu. Pagka tayo nagtitipon at baptize tayo ng Holy Spirit, yung pong sinasabi dyan na pneumatikon, yung pong banal na Espiritu ay nahayag doon sa church, na sumasa atin yung Espiritu Santo. Pagka po yung mga kaloob, ay nagmamanifest sa loob ng church. Tingnan niyo po, babasahin natin. Siguro maganda, bumasa po tayo. Kita niyo po mga kapatid? Babasahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Hops, wait. Tingnan niyo po. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Again, 1, 2, 3. Ngunit, iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit, iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas. Ngunit, iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Oops. Kita niyo po, ang sabi, kaya pala nagkakaloob yung banal na Espiritu ay para sa ikabubuti ng lahat. At iyon ay nagpapakita na sumasa Kanya nga yung banal na Espiritu. So ang purpose po ng banal na Espiritu, ang layunin nito, mga kapatid, para sa ikabubuti. Lalo-lalo na po yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Yan po babasahin ko na lang. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit, iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ang Espiritu iyon na nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, yung mas malaking pananampalataya. Merong ganun yung kakaiba yung pananampalataya niya. Merong yung parang, hindi, sige, yan, mangyayari yan. Ikaw naman, ay malabong mangyari yan. Parang gano'n, kinokontrol. Pero para sa kanya, hindi, magaganap yan. Ganun, may mga ganung mga tao. Tapos sabi diyan, ang Espiritu ngayon nagkakalob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba yung kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Pansinin po natin, may pinagkaluban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, may pinagkaluban din ng kakayang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at may pinagkaluban naman ng kakayang malaman kung aling kalob mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Yung meron kang discerning, yung nababasa mo yung masama at mabuti doon sa isang tao. Yung mga ganon? Tapos sabi dyan, nasaan na ba? May pinagkalooban ng kakayang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay may magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit iisang Espiritu lamang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So ibig sabihin mga kapatid, ito po'y manifestasyon. Lalo-lalo na po ang tinutukoy dito, pag tayo nagtitipon. Pwedeng pagka tayo nagtitipon, siyempre may kaloob na, halimbawa, pinagkalooban kang magsalita ng ibang wika, sa pagkakataong nagtitipon tayo, tapos bigla namang merong magpapaliwanag nung sinasalita, nung nagsasalita sa ibang wika. Ini-interpret niya
Tapos ipinapahayag niya ngayon sa church. Pwede kasing mangyari po yan mga kapatid eh. Pag tayo nagtitipon eh. Ang problema lang, hindi lahat sa atin ay bautismado ng banal na Espiritu. Kaya ako po isinesir, tinuturo sa inyo to, para atin nga pong hangarin, nasain. Na tayo po ay maranasan natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Dahil nangyayari lamang po ito doon sa mga nakatanggap ng banal na Espiritu. Mangyayari lang po yun. Kaya ako po sineshare sa inyo mga kapatid, ay mabuksan tayo, sa mga kaloob na spiritual. Hindi tayo maging, ignorante. Na pagka nakarinig tayo may nagsasalita sa ibang wika, uy, ano yan? Sasabihin mo, sa demonyo yata yan ah. Diba? Kahit ako, limbawa, may kaloob ako na pagka nagsalita ng ibang wika dito, hindi nyo naman maintindihan eh. Kaya hindi ko ginagawa yun eh. Diba? Mapwera lang kung merong may kaloob na mag-i-interpret. Halimbawa, hanapan tayo nag-aawitan dito. Tapos na tumigil, nagsalita ako sa ibang wika, nagagagan ako. Halimbawa lang Tapos tumigil ako, merong magsasalita. Mga kapatid, sasabihin ganun. Sinasabi ng Panginoon. Ni-interpret niya. Sinasabi ng Panginoon. Magtulungan kayo. Basta't nasa Biblia, mag-ibigan kayo. Magpatawaran kayo. Halimbawa, ganun po yan. Biblical ba yung mga ganon? Pero pagkahalimbawa, may nagpa-prophecy. Mga kapatid, palayasin po natin dito si kapatid na brother boy. Halimbawa, yung ganon. Ayun pala, may sama siya ng loob. Galit lang pala siya. Sinabi sa akin ng Panginoon na hindi yan dapat dito. Ibang yun. Yung mga ganon. Kaya yun? Masasabi natin na hindi galing sa Diyos dahil hindi tinuturo yun. Ang sabi nga, magmahalan magtulungan magpatawaran, tapos palalayasin natin basta-basta. Hindi tama. Hindi according dun sa turo ng salita ng Diyos yung nagpapahayag. Pero nasa Biblia po talaga yung mga ganon. Kasi yun po yung mga kaloob na spiritual. Kaya pagkalimbawa, napunta kayo sa isang church, may narinig kayo nagsasalita sa ibang wika, huwag kayong magugulat. Meron talagang may ganon. Dahil sinasabi yun eh. Lahat po ng mga nababaptize ng Holy Spirit, nag-i-speaking in tongues. Mababasa po natin yan mga kapatid. Amen po mga kapatid? Ayan, para hindi tayo maging ignorante. Ayan, sandali. Ba't ayaw na po nito? Pakilipat nga, sis. But wait. Ito po yung Greek niyan, nung binasa natin sa verse 7. To each, now is given the manifestation of the Spirit. Sabi sa bawat isa, sabi pong ganon, ay ipinagkakaloob. Yung kaloob na spiritual, kasi ang sabi pong ganon, of the Spirit, for the common profiting. Para sa bawat isa rin, para tayo po ay makinabang lahat. Kasi po kung meron po tayo mga kaloob na spiritual, alam niyo po, lalago ka, lalago ako, titibay ka, titibay ako. Kaya nga sabi ng Biblia, yung nagsasalita sa ibang wika ay ang sarili niyang pananampalataya ang pinatitibay. Pero yung nagpapahayag ng salita ng Diyos ay yung iglesia naman ang pinatatatag. Sabi po ng Biblia. Sige. Sis. Ayan, kasama pa rin yung karismaton. Ano po?
Kanina, pneumaticon. Ano? Ito naman po yung mga iba't iba pang kaloob. Kaya nga, sabing ganyan, kayo ngang lahat, ang isang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayang gumawa ng mga himala, magpagaling ng may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag mga wikang iyon. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So ibig sabihin, ang banal na espiritu, hindi lahat ginagawang apostol, hindi lahat ginagawang propeta, ganon, hindi lahat ginagawang pastor. Talagang merong iba-iba at kani-kanya tayong mga kaloob. Yun yung tinatawag sa wikang Griego na pneumaticon. Kanina naman yung charismaton. Sagpong ganyan, isa pa po, Sige pa. Ayan, kasama pa rin yung charismaton bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob. So yan yung ibig sabihin nung charismaton. Iba't ibang kaloob. Sabing ganon. Gamitin ninyo kaya ang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Pangaral mong salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So iba-iba talaga. Pero sabi pong ganon, gagamitin saan? Sa ikararangal ng Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, atin pong hingin, atin pong nasain, yung pong kapuspusan ng Espiritu Santo. Ayan. And lastly po, madali na tayo ito. Sino ang pinangako ang tatanggap sa banal na Espiritu? Ayan, ang lahat ng magbabalik loob. Nagbalik loob na po ba tayo? Amen? Yan, sabi dyan, sumagot si Pedro, pagsisihan niyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng Panginoon, sa bawat mananampalataya. Pangako po yun. Ano pa po? Ang lahat ng unang mga alagad. So nagkakatipo ng lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang may ingay na nagmula sa langit tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay sa kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Sabi pong ganun. Parang may anyo, Sabing ganyan. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Lahat sila nagsasalita sa iba't ibang wika. Bakit? Nabaptize sila. Tingnan niyo po, meron pa po. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritanang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Kaya nga pinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ng Espiritu Santo. Paano naman nila malalaman yun na tumanggap sila sa Espiritu Santo? Siyempre, sigurado merong mga evidences yun. Ano pa po? Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Iba-ibang tagpo po yan. Sabing ganyan, na mga mananampalatayang Diyos nakasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita ng iba't ibang wika. Kailangan po talaga natin. Ano pa po? Ang mga alagad ng Bautista o yung mga alagad dati ito ni Juan Bautista.
Sabi pong ganon, habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin na lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. May natagpuan siyang mga alagad, di ba? At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya? Mga alagad po yung tinanong. Sino yung nagtanong? Si Pablo. Di ba? Sabi, hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Ngayon, nag-aaral tayo tungkol sa Espiritu Santo. E di narinig nyo na. Amen? So kaya ating pinag-aaralan para marinig natin, maintindihan natin, maunawaan natin. Pero sila, hindi nila narinig. Di pa nila alam. Tapos sabing ganon, tugon nila. Kung gayon, saan kayo nabautismuhan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan. Ano yon? Yung bautismo sa tubig ni Juan. Kailangan naman natin mabuti. Kaya't sinabi ni Pablo, pinautismo ni Juan, mga tumatalikod sa kasalanan, pinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila sumampalataya kay Jesus na dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. So may ebidensya. Pagka nababaptize ng Holy Spirit, nagsasalita talaga sa iba't ibang wika. Kasi yung pong Espiritu Santo nga, ang nagpapatotoo, na yung church, itong church, nakasama nila ang Diyos. Nakasama natin ang Diyos. Amen? Pero hindi po lahat ng nagsasabing church sila ay may Espiritu Santo. Pero mga nangangaral yung gagaling mangaral. Di ba? Sila daw iglesia ni ganito, iglesia ni ganyan. Di ba? Pero ito pong mga tunay na mananampalataya na experience nila yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya, last po, ito na, kailangan natin ang banal na Espiritu. Gusto niyo po bang mapuspos ng banal na Espiritu? Sige, kakanta tayo. Lahat ng mga musician. Dali. Tayo awit. Sandali lang, isang awit lang. Maga pa naman. Kantahin natin yung worship song na kinanta natin. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Panalangin po natin sa ating Diyos, na maranasan natin, yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Ating hilingin, ating nasain, sa pagkakataong ito, sapagkat ang kalooban ng ating Diyos ay maranasan natin, yung pong kapangyarihan ng banal na Spirit. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Purihin po natin to ng buong buo sa ating mga puso. Awitin po natin ito. Awit po tayong lahat, mga kapatid. Sambahin po natin ang ating Diyos. Hayaan natin na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ang kumilos sa atin sa pagkakataon. Yes, so God.
dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Walang hanggang Po, mawit po tayo sa ating Diyos. Sabayin po natin siya ng buong puso. sa buhay ko'y lagi Ang mong kanyang presensya, ang kanyang laan. kapangyarihan, ang kumilos po sa atin. Hallelujah. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin sa awit, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin sa awit, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay,
ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, purihin ka. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Lakbay natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. We glorify your name. We glorify your name. Holy Spirit, Holy Spirit, thank you for thy presence, Lord. Thank you for thy presence, Lord. Glory to your name. Dakila ka, Ama. Dakila ka. Panginoon, Dakila ka. Hallelujah. Dakila ka, Ama. Dakila ka. Purihin siya, itaasin siya. Purihin siya. Dakila ka. Nag-isa, napakabuti mo. Hallelujah. Biglo magnify, Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Glorify you, Lord. We magnify. yes, Purihin ka. Napakabuti mo, Diyos. Di ka nagbabago. Ika'y dakila, ika'y tapat Ama. Oh, Jesus. Hallelujah. Hosanna, Lord. Hosanna. Purihin ka ng lahat. Itaas kita.
nag-iisa. Di ka nagbabago. Ika'y tapat. Hallelujah. Oh, purihin ka. Sinasamba ko na. For the glory and honor and power, you deserve it, Lord. All the glory, Lord. All the honor. Purihin ka. Dakila ka, ika'y nag-iisa, walang papantay. You were amazing, you were amazing, Lord. You were amazing, God. Never change, God. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin, Panginoon. Ama, salamat po sa inyong presensya, Panginoon, na sumasa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu, na nais mo, O Diyos, na maranasan namin lahat. Na nais mo, kalooban mo, O Diyos, sapagkat ito'y pinangako mo, Panginoon, sa bawat isang mananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, na maranasan namin, O Diyos, ang kapangyarihan, ang kapuspusan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, sapagkat ang nais mo, Panginoon, ay mamuhay kami ng mananagumpay, O Diyos. Mamuhay kami na dumalakad, Panginoon, sa inyong kalooban, O Diyos, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong Espiritu. Kaya Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, ang iglesia mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na amin pong patuloy na nasain, amin pong patuloy na ipanalangin, amin pong patuloy na hilingin sa iyo, O Diyos, na kami, Panginoon, ay mapuspos ng iyong Espiritu Santo. Ang bawat isa sa amin, O Diyos, Lord, iparanas mo po ito, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na mga salita mo, O Diyos, ang isang patuloy, Panginoon, na nagtuturo sa amin, Panginoon. Katulad nga po nito, Panginoon, na maranasan namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng lakas ng loob, ng tapang, na patuloy na magpatotoo, Panginoon, magpahayag, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa inyong mga salita at hindi pa nananampalataya. Lord, dalangin po namin na ito po'y maranasan namin lahat, Panginoon. Na ito po, Panginoon, ay matanggap namin lahat, O Diyos. Lalo-lalo na po ang bawat miyembro ng iglesia po. Ama, salamat po, Panginoon. Nawa nga po, O Diyos,
ito Panginoon, ang simula Panginoon na patuloy na nasain namin sa aming mga puso, sa aming mga buhay Panginoon, ang kapuspusan ng iyong Espiritu Santo. Sa inyo po namin ibinabalik ang papuri, ang pagsamba, ang pagluwalhati at parangal, Panginoon. Ito po ang aming mga panalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Maraming pong salamat, mga kapatid. Tayo po ay maupo na. Mga kapatid, ito po yung simula pa lamang ng ating patuloy na